Mga kababayan, hindi ko alam kung malulungkot ba kayo o may inis sa pangyayaring ito. Ang mga kabataan talaga, makinig kayo sa magulang nyo. Ay, may isang umiiyak na naman ng mga magulang ngayon. Nakakalungkot. Madalit salita, an ordinary citizen trying to protect his property and afraid of his life, caught in the middle of a chaotic, unruly rumble and riot. Sa video na ito, makikita natin ang halo-halong emosyon ni Isko Moreno. Andiyan na yan. Anong gagawin natin? Huwag natin ilalagay ang batas sa ating kamay. Mga kababayan, kita natin dito ang bigat na pasa ni Mayor Isko Moreno. Nalilito, malungkot para sa pamilyang nawalan ng anak, pero galit at dismayado rin sa mga kabataang pumipiling manggulo sa halip na makiisa. Sa puntong ito, dapat natin pag-isipan, sino ba talaga ang tunay na biktima? Ang negosyanteng nagtatanggol sa kanyang kabuhayan o ang kabataang hindi palugos na nauunawaan ang pinaglalaban ngunit napasama sa kaguluhan na ito? No face, no case. Walang kaso pag walang muka. May namatay, kakalungkot, meron ding makukulong. We would like to update you on what have been reported by DOH regarding to one victim, as per report, victim of stabbing, happened around 8:30 p.m. On September 21 along Recto Avenue. And if I may read this quick, then we'll start answering your question. At around 8:30 p.m., September 21, riots broke out at the intersection of Claro M. Recto and Quezon Boulevard. This is for purposes of geography, malapit sa Isitan, just across Isitan. During the riot, suspect Richard Francisco, 52 years old, a watch technician. As you all know, sa Recto maraming pagawaan ng relo, mga maliliit na tindahan. Claimed that minors were trying to damage motorbikes and his business along the said street. In his attempt to protect his own property and business, he tried to use a case knife, yung pambukas ng relo. However, this resulted in the death of victim Justine Servo E. Ignacio, 15 years old, grade 10 student, living in Rizal, Taguig, Barangay Rizal, Taguig. After the video was sent to the Manila Police District and follow-up operation of Manila Police District, the suspect was properly identified by our enforcement unit, and the suspect Richard Francisco, voluntarily surrendered himself to the authorities at Barbosa
police station along A. Bautista Street, corner Escaldo Street, Quiapo, Manila. Of course, the suspect was informed of his constitutional rights. And now, here we are. First, nalulungkot ako na may isa na namang magulang na umiiyak ngayon. Masakit mawalan ng anak. And I hope and pray for the soul of Justin Servio Ignacio. Second, I hope ang mga kabataan talaga makinig kayo sa magulang nyo. May isang umiiyak na naman ng mga magulang ngayon. Nakakalungkot, but andyan na yan. Anong gagawin natin? Buhay, hindi natin may babalik. Pangatlo, bukod sa pakikiramay, paalala sa mga kabataan, ito naman sa taong bayan. Sa mga mamamayan na nanonood, huwag natin ilalagay ang batas sa ating kamay. I know, mahirap, lalo na kung gusto mong proteksyonan ang iyong sarili at ang iyong mga naipundar na hanap buhay at gamit na sisirain lamang dahil sa riot or rumble. But we must continue to believe that the government and the men and women uniform of the police force will do their job. May namatay, nakakalungkot, meron ding makukulong. Nakakalungkot. Madalit salita, wala. Isang malungkot na araw sa dalawang pamilya. Sa pamilya ng biktima at sa pamilya ng suspect. So muli ako'y taus-pusong nakikiramay sa pamilya ng isang taga-Taguig na dumayo sa Maynila at nag-participate sa riot doon sa September 21 incident. And here today, as we have said, no enough justification for any citizen na ilagay nila ang batas sa kanilang kamay. Kaya nandito ngayon sa inyong harapan si Richard Francisco. And I think this case is solved with regard to the said report. So, before I ask everyone, I open the discussion. Si Mr. Francisco, baka meron kayong tanong, I now open the floor. Any question? Hi po. Sir, Mads po from Lab 45. Sir, pwede po pakikwento sa akin, ano po yung nangyari nung gabi na yun na naging dahilan para po magawa po ninyo yun? Ano po yung action niya nung victim? Ano pong ginawa niya? Nagdaan mga kasama sa suko. Nagwasag sila ron. Pagdating sa kulong nila, nalapas po sa akin. Sasama sa akin. So, tinanong ko, Tia Mario. Ay, medyo dumili na yung ko dahil ang dami ng nili. Ayun, sundot ko. Hindi na nabigla lang ako. Hindi sadya. Okay na po ba pala? Ilang beses po?
will send you I think Bambi will send them the video clips taken. That's why he was properly identified because of the video. Medyo kubera nyo lang dahil yung insidente hindi masyadong maganda. But I will give it to you. The evidence, we'll share it to you. The evidence, that's why he was properly identified. Next, please. Oscar Wayne po sa GMA News. Oscar. Mr. Francisco, describe lang po kung maaari no, yung nakikita mo nung time na yun, kung bakit nag-din yung panahon. Ano yung nakikita mo ng panahon? Wala na silang yun. Dumating sila. Wala na silang pakialam. Pagkakita nila mga sasakay, tinututin namin nila. Mga tinutulong ba sa masira. Sa gamit mo po? Sa gamit ko kasi malapit ka rin ba sa akin, hindi alam nakikita sa loob. Paglabas ko yung mga tinanong yung motor. Parang lumilin ka rin yung biglaan. Hindi makakataw. Hindi ko sinadya. Kasi pag sadya talaga, parang hindi isa lang. Yes, please. Oscar. Mayor, nakipag-usap na ba sa inyo yung pamilya ng biktima o may nakausap niyo po ba? No. The moment Director General of the Manila Police District, our district director, reported to me about the incident, and immediately itong anak ni Mr. Francisco, because he was identified by the Manila Police District o nakipagtulungan at inayos yung surrender. So inuna namin na hanapin yung suspect at may harap sa mata ng batas. And that's the update as of last night. And Sir, Lawrence Tanoko. sure, Lawrence. Sir, yung ganitong sitwasyon na malino na parang dati is self-defense yung nangyari. Hindi ba? Well, I don't know. I'm no judge, I'm no prosecutor, and I'm no lawyer. But that's the challenge, no? Yan ay isang malaking hamon sa isang rumble o riot incident wherein even ordinary people in a given situation will protect his family, property, and himself. Now, I don't know how far it will go, but habang tayo'y malayang under our Constitution, malaya natin maipahayag ang ating damdamin, at yan ay kinikilala ng pamahalang lungsod ng Maynila at iginagalang. But at the same manner, any citizen for that matter has also the right to protect his property and life. That's another story to tell, but it's up for the fiscal or the prosecutor and the judge to find out. But one thing is for sure, the case is closed and solved immediately. Mayor, good morning. Chris po from DZMM. Bali po, doon sa naging riot from September 21, it is then po confirmed na at least mayroong isang fatality po dun sa incident. Kasi sinasabi po ng DILG Secretary ay wala pong fatalities. Pero ito po ba yung fatality na ito po yung dun sa DOH na kinonfirm? Yes. When we heard the news, the report that there was a stabbing incident, of course, there are so many moving parts. Is this a stabbing incident like a regular day-to-day altercation of individuals, or this is a part of that incident happened in recto, burning and destroying of private and government properties? That's another thing.
involved ba yung police? Siyempre, yun ang muna natin kailangan alamin. It turned out, it's an ordinary citizen trying to protect his property and afraid of his life, caught in the middle of a chaotic, unruly rumble and riot. Yun ang kaya andito siya ngayon. So hindi siya lespo, ordinaryong citizen. Kaya naman, ito mismo ang ipinapaalala ni Mayor Isko Moreno sa atin. While every citizen has the right to protect their life and property, we must let the courts, the prosecutor, and the judge decide what is just. May mga batas tayong sinusunod at ito ang dahilan kung bakit mahalaga na ang kaso ay idaan sa tamang proseso. Mga kababayan, sa halip na magtulungan tayo sa gitna ng kaguluhan, bakit tayo mismo ang nagsasakitan at sumisira sa isa't isa? Kung gusto natin ng pagbabago, dapat magsimula ito sa pagrespeto sa batas at sa kapwa. Hindi na natin maibabalik ang buhay na nawala, mga kababayan. Pero may magagawa tayo para hindi na ito maulit. Kaya naman sana, huwag na nating hayaang dumaan muli ang isa pang gabi ng kaguluhan sa ating lungsod. Violence will never be the answer. Justice must prevail. Ibahagi natin ang video na ito, mga kababayan, upang ipaalam sa lahat na ang pagbabago ay nagsisimula sa kapayapaan. Comment nyo sa ibaba, mga kababayan, ano ang sa tingin nyong pinakamahalagang hakbang para maiwasan ang mga kaguluhan na ganito sa ating bayan? Ako nga po pala ang Kuya Jenio na palaging nagpapaalala sa inyo na dapat alam mo to.